I don't know how you see it. No? Pero ang basa ko rito, ginagamit lang nilang scapegoat itong si Commodore J. Tariela. Don't worry, Commodore. Hindi kita itatariela. Diba? Kung itariela ka ng mga hindi pro-China senators. No? Ginagamit lang siya scapegoat no? Para magkaroon sila ng trigger. Yung mapapag-initan. Diba? Doon sila mag-gang up. Para magulo yung issue. Malihis. Para magkaroon ng doubt yung mga kababayan natin patungkol sa tibay at lakas ng ating paninindigan at posisyon diyan sa West Philippine Sea. Ito naman mga... go ahead, sige. The lines are already drawn. No? Itong mga invader natin at itong kanilang mga alipores dito, katulad ng mga Duterte, katulad nitong mga nasa minority sa Senado, the lines are drawn. Dapat yung buong gobyerno ay malinaw na yung kanilang nasaan sila. Hindi yung nagbabasillate pa. Hindi yung kakausapin pa yung ilang senador, hinay-hinay kayo. No, nahihirapan kami rito No, nahihirapan kami rito, etc. etc. Dapat pag ganyan na, pag nakaguhit na, gumuhit na rin sila. Huwag nang mag-aalinlangan. Huwag nang mag-Neville Chamberlain at saka Halifax nung bago ng World War II. Na medyo ang tono capitulationism, no? And we know what happened. Usapin ito ng bansa, no? Usapin ito ng interplay ng geopolitics sa domestic politics. At malinaw yung interplay ng China sa mga Duterte at sa mga alipores nila, kaalyado nila. Dapat hindi lang pagigitna-gitna, hindi na yung patumpik-tumpik. Dapat malinaw din. Kung hindi man si Tariela yan, no, kung sino man yan, no, kung si Commodore Ray Trinidad o sino man yan, no, dapat lahat yan pangatawanan na. 'Di ba? Pangatawanan na hindi yung parang ang gulo-gulo nyo. Pinapahirapan nyo ang aming trabaho. No? Magpa naman kayo. Mag-scale down naman kayo sa mga banat. Sino ba binanatan? Sino ba ini-invade? No? Sino ba yung umiinit ang ulo mo Lamig-lamig pa naman dito, no? Negative pa dito. Baka umiinit pa yung ulo. Negative ano yan? Negative 8. So Sen, Sen. Ito naman don't be offended. Kasi lamig diyan, 'di ba? Negative 8. Ayaw niyo pong magpilo ka? Baka makatulong. Hindi, matibay yan. Matibay sa lamig yan. Hindi naman kailangan ng piluka. Pero yung mukha ko, hindi kasing kapal nung mukha doon sa mga senador mo. Medyo malipis tayo. No? Kaya binabanatan mo ako, talagang kitang-kita sa mukha ko paano gumuguho yung aking self-esteem, di ba? No? Durog. Durog. Ito, you're talking about support, no? Full support behind, I suppose, transparency, no? The Transparency Initiative. Incidentally, meron pa rin bagong tagapagsalita ang Department of Foreign Affairs pagdating sa mga time issues. And, isa sa mga binanggit niya, ang DFA pa rin ang authoritative voice pagdating sa issues ng maritime affairs, no? Parang pitikay Commodore J yan. Well, alam mo, ang DFA is nag-i-implement siya ng foreign policy ng presidente. Pero pag sinabi ng presidente, not an inch, di ba? Pag sinabi ng presidente na we have to prepare para sa invasion ng Taiwan ng China. Pag sinabi ng presidente, di ba, na walang atrasan, yun yung kwan. Yun yung command. Hindi yung, huwag tayo masyadong mainit, no? Huwag tayong, ang sabi ng isang ambassador, huwag tayong tawag dito, yung Ayan. Sige, go. Ayan. Huwag tayo masyado maingay, pero iba hindi yung pagkakasabi niya. Dapat ang susundin natin yung presidente. Kung ito yung posisyon ng presidente sa foreign policy, no? Kahit sinusubukan ng DFA na mag-backpedal, hindi mali yung mga katulad ni Ray Tariela na nagsasalita ng ganyan. J Tariela po, J Tariela. Nalito na ako doon sa Ray Natividad. Pero okay na yan, Sen, kasi natatawa ako rin sa iba.
Yung sina Marcoleta, no? And Senator Marcoleta. Kung banggitin yung Tariela, diin eh. Talagang may diin. Di ba? Pero yun nga, ito kasi mga tao natin sa DFA, nakikita nila paano sila ginagamit ni Tariela, ni Marcoleta, at saka ni Alan Peter Cayetano. Sila yung bukang bibig eh. Ginagamit sila. Ba't naman sila nagpapagamit? Di ba? Ba't naman dapat pagsabihan niya mga yan? Kung yung mga DDS, kung itong mga tulisan at saka traidor ay ini-invoke kayo, hindi niyo ba gustong suriing maigi kung baka meron kayong sinasabing mali? Di ba? Halimbawa, kung itong si Christian Esguerra, biglang gagamitin, i-quote ni Alan Peter Cayetano. Hindi lang si Alan Peter Cayetano may problema. No? Yung Christian Esguerra, napakalaki ng problema noon. Diba? So, dapat. Diba? Parang ayoko yata na example, miski example lang. Pwede bang i-disavow? May I disavow that? Kaya kung kino-quote ka ni Marcoleta, kino-quote ka ni Alan Peter, no? At ginagamit ang iyong mga argumento para durugin o banatan yung mga tunay na patriots na pinoprotektahan at pinaglalaban yung ating teritoryo, yung ating soberenya, medyo baka kinakailangan mong tumingin sa salamin at magnilay ng kaunti. Kaunti lang. No? Kaunti lang. Basahin ko lang, Sen, yung or else baka yung host hindi makapagpigil, banata na kayo. Ay, hindi. Wala naman nakikinig sa akin. Pero pag yung host, yung Christian Esguerra, ay banata na kayo, medyo iba na yan. With 700,000 subscribers. No? Ako, Senator, I wish may mga nanonood na nakikinig sa mga sinasabi ko. Kasi kung fragile ang ego ko, naniwala na ako dyan. Kaso hindi naman ako ganun, no? Kakagat na. Kung iba ako, kumagat na ako dyan. Sa patibong ng mansanas na yan. Hindi, basahin ko lang yung pahayag ng bagong tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs pagdating sa issues ng maritime. Natin sabi niya, the DFA remains the Philippines' authoritative voice on regional and international issues guided by sober assessment of facts on the ground and water, respect for other institutions, mandates, and the highest professional standards. Philippine diplomacy is focused, agile, and decisive amid regional uncertainty. Baka naman mali lang ako, pero parang binabanatan dito si Tariela. That's a mouthful. Parang dahil mo sinasabi na wala ka naman sinasabi. Parang ano ba? Diretsuhin mo na. Pwede mo masabihin. Parang si Tariela yung binabanatan eh. Tama ba yung basa ko? Baka naman mali, no? Pag polarized na kasi yung sitwasyon, no? Linawin mo kung sinong kakampi mo. Itong mga traidor, itong mga taksil, o yung mga patriots. Kung hindi pa polarized, okay lang eh. Kung hindi pa polarized, okay lang. Pero kung ganyan na ka-polarized, no, between patriots and traitors, ano ka? Lalo na pag ginagamit ka ng mga traitors, kinukot ka. No? Inuulit ko. Pag si Marcoleta, kinukot na si Christian Esguerra. No? Iba na yun. Pwede bang ibang example na lang? Hindi ko yata gustong maidikit sa ganong example. Hindi, kailangan kasi talagang i-dramatize natin eh. Diba? Ikaw yung magandang term of reference kung i-dramatize talaga. Ganun.